Madaling madistract, makakalimutin at sobrang dami ng iniisip. Yan ay ilan lamang sa mga sintomas na may taong mayroong ADHD o mas kilala din Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hindi makapag-focus yung ating utak ng tama dahil mayroon tayong maraming iniisip. No? Paalala lang no, na hindi ito biro dahil mayroon mga iba sa atin na hindi alam na meron na tayong sintomas nito. So sa number 3 natin is si Sofia La Forteza. At sabi niya, ito daw yung meron siya. I don't think people know how difficult having ADHD is. It really is difficult. Mine is like a lot of internal restlessness. That's why I have difficulty sleeping. I have a hard time focusing. Sometimes it could either make you hyper-focused or it can make you just see everything at once and you just get so overwhelmed. Like I procrastinate a lot. Like I'll Mas go. yung procrastination. Hindi tayo makapagawa ng isang task pag hindi pa siya deadline. So siya yung leader, no? Alam naman natin na isa siya pinaka performative at magaling dun sa members sumagot. So pangalawa natin ay si Albi Casino. Okay, so si Albi Casino, na kilala nating aktor, ayon sa kanya, You were diagnosed with ADHD. Yeah. Dyslexia, bata ka pa, you were diagnosed na. But the ADHD, It was same time. I was going to school at Ateneo at the time. From what I remember, I couldn't read until I was like 10. So like the teachers would be magugulat sila kasi sa quiz sobrang bagsak ko palagi because I was just shotgunning everything. I wasn't reading the questions. But then in oral recitations, I would do so good. sa school, mapapansin nyo, may mga estudyante or classmate kayo, mahirap makinig sa mga teacher, no? Hindi dahil di siya interesado. Alam niyo yung struggle nun, hindi niyo alam, meron pala siyang mental issues, no? Kaya hindi niya makip yung sarili niya dun sa pinapagawa sa kanya. Albi, nagawa niya pa rin ng paraan despite those difficulty na meron siya. Okay, and ang number 1 natin is si Madam Moira de la Torre. Pansin nyo, no, medyo mga creatives or nasa industry ng celebrity sa pagkakaroon nila ng ADHD, maybe dahil doon. Kaya sila mas nag-outperform. Ibinunyag ni Moira de la Torre na siya'y na-diagnose na may attention deficit hyperactivity. Aminado si Moira, naging challenging daw siya kasama nitong mga nakaraang taon. Kaya laking pasasalamat daw niya sa mga hindi nag-give up sa kanya na mga katrabaho at kaibigan. I used to think na natitrigger lang ako, but yun pala may mga certain instances lang talaga na parang naano ka. And usually kapag halimbawa may certain sounds na mawawala yung train of thought mo. Pero despite that, kita nyo naman may mga releases pa siyang songs na bago na tumatatak. At pwede rin naman natin gawing advantage to, no? So sabi naman dito, no, mas mataas ang creativity dahil mas mabilis mag-connect sa mga ideas. Dahil nga makulit yung isip mo, hindi ka nakakulong, kaya mo mag-invento, mag-recreate ng new certain ideas na hindi kaya na gawin ng ordinaryo, no? Pero pa dito, kaya mag-hyper-focus sa bagay talaga interesado sila. Minsan mas matagal pa kaysa sa ibang tao. Sabi dito, mataas ang energy na pwedeng ilaan sa passion, negosyo, sining, or entertainment. Mga tao na meron daw nito, nag-i-spike o minsan bumababa, no? So, mood swings, kumbaga parang niregla. Pero dahil naman din dito, no, mas nagiging open sila sa mga ideas. Mas maraming opportunities yung kanilang kayang i-breakdown sa isip nila. So, sa panahon kasi ngayon na may social media, nang hirap mag-focus ka scroll sa mga cellphone nyo. At maybe dahil doon, kaya din na-unlock yung short span attention natin na to. So, I hope wag nyo gawing joke, kundi mas lalo nyo pang intindihin yung mga tao na meron ito dahil hindi madali yung pagkakaroon ng ADHD. Yun lang. So, until sa next video ulit guys, yun lang.